Nang makuha ko ang mensahe noong Huwebes ng gabi na iyon, para bang huminto ang puso ko sa sandaling iyon. Galing iyon kay Imelda, ang aking anak na babae, matapos ang mahigit 1 taong katahimikan. Nay, pwede ba tayong maghapunan sa Martes? Miss na miss ko kayo. Paulit-ulit kong binasa ang mga salitang iyon, nanginginig ang aking mga kamay, hindi makapaniwala. Paano ang isang maliit na mensahe ay maaaring magliwanag sa lahat ng kadiliman na bumalot sa aking buhay mula nang magpasya ang bata na hindi na ako karapat-dapat sa kanyang pag-ibig? Ngunit nang pumunta ako sa bahay ng bata, may isang sorpresa ang nangyari. Ngunit bago tayo magpatuloy, tiyaking nakapag-subscribe ka na sa channel at sumulat ng komento. Saan mo pinapanood ang videong ito? Gusto naming malaman kung saan na umabot ang ating mga kwento. Ang pangalan ko ay Elena. Ako ay 60 taong gulang at eksaktong 1 taon na ang nakalipas. Nagpasya ang aking nag-iisang anak na babae na putulin ang komunikasyon sa akin. Walang malaking pagtatalo, walang tiyak na sandali na maaari kong ituro bilang simula ng pagtatapos. Ito ay isang tahimik, unti-unting paglayo hanggang sa isang araw, hindi na sinasagot ang mga tawag at hindi na binabasa ang mga mensahe. Ang sakit ng pagkawala ng isang anak habang buhay ay hindi ko alam kung paano ipaliwanag. Para bang isang bahagi mo ay humihinga at ngumingiti pa rin sa isang lugar, ngunit hindi ka na nakikilala. Nagising ako magdamag na sinusubukang intindihin kung ano ang mali kong nagawa. Naghahanap sa aking mga alaala ng eksaktong sandali na nawala ko ang pagmamahal ng bata. Pagkatapos ba nang pumasok sa aming buhay ang asawa ng bata, si Eduardo? Nang tanungin ko ba ang ilang desisyon sa pananalapi na kanilang ginagawa? O marahil ang almusal ng Linggo sa Maynila nang sinabi ko na masyadong nagpapayat ang bata, mukhang may sakit, at sumagot si Eduardo para sa bata na dapat kong alagaan ang aking kalusugan. Ngayon, sa mensaheng nagliliwanag sa screen ng aking telepono, pakiramdam ko ay tulad ng isang taong nawala sa disyerto na biglang nakakita ng tubig. Desperado, sabik, hindi nagtataka kung ito ay isang panaginip lamang o hindi. Ang mga araw hanggang Martes ay parang walang katapusan. 5 beses akong nagpalit ng damit bago umalis ng bahay. Isinuot ko ang asul na damit na ibinigay sa akin ng bata sa huling kaarawan namin na magkasama kami. Nag-ayos ako. Sinubukang takpan ang mga marka na iniwan ng kalungkutan sa aking mukha. Sumakay ako sa kotse at nagmaneho patungo sa gated village, kung saan sila nakatira. Ang bahay na tinulungan kong bilhin nila noong tinatanggap pa ako. Nagpark ako sa harap ng gate noong 7:45 ng gabi, 15 na minuto bago ang itinakdang oras. Ayokong mahuli at bigyan ng bata ng anumang dahilan para pagsisihan ang imbitasyon. Ang bakuran ay mukhang kakaiba, mas mahinahon na may mas kaunting mga bulaklak. Naalala ko nang magkasama kaming nagtanim ng mga asul na hydrangea, wala na ngayon. Hininga ako ng malalim, inayos ang aking buhok sa rearview mirror at binuksan ang pinto ng kotse. Doon nangyari ang isang kakaibang bagay. Habang naglalakad ako sa pintuan, nakita ko si Aling Maria, ang katulong na nagtrabaho kay Imelda ng maraming taon, na tumatakbo patungo sa akin. Ang kanyang mukha ay tense na may ekspresyong halo ng takot at pagmamadali. Lumilingon siya ng maraming beses na parang tinitingnan kung sinusundan siya bago lumapit sa aking kotse. "Nayonya Elena," bumulong siya, nanginginig ang boses. "Huwag ka nang pumasok diyan. Pakisuyong umalis ka na sa lalong madaling panahon." Natigilan ako, hindi maintindihan. "Anong nangyayari, Maria? Okay lang ba si Imelda?" "Hindi tungkol sa bata," sagot ni Maria, malaki ang mata. "Iyo ito. Maniwala ka sa akin, hindi ka ligtas diyan." Bago pa ako makapagtanong pa, sumulyap siya sa bahay muli at umatras. "Kailangan ko nang bumalik bago pa sila makapansin. Umalis ka na, Nayonya Elena. Umalis ka na." At sa gayon, tumakbo siya pabalik sa bahay na iniwan akong nakatayo na natigilan sa bangketa. Ang puso ko ay tumitibok ng malakas na maririnig ko ito sa aking tainga. Anong nangyayari? Bakit mukhang takot na takot si Maria? At bakit ang aking anak na babae na hindi nakikipag-usap sa akin sa mahigit 1 taon ay biglang nag-imbita sa akin na maghapunan?
Bumalik ako sa aking kotse na parang nasa hypnosis. Ang aking mga paa ay kusang gumagalaw habang sinusubukan ng aking isipan na iproseso ang babala. Umupo ako, nilock ang pinto at sinimulan ng makina, ngunit hindi ako nagmaneho. May isang bagay sa loob ko, marahil ang instincts na tumulong sa akin na makaligtas sa isang malupit na pag-aasawa sa loob ng 15 taon bago ko natagpuan ang lakas ng loob na magdiborsyo, sinabi sa akin na manatili at magmasid. Mula sa upuan ng driver, maaari kong makita ng direkta ang silid kainan sa bintana. Bukas ang mga kurtina na para bang naghihintay silang manood. Sa loob ng ilang minuto, tahimik ang bahay. Dim ang mga ilaw na para bang walang tao sa bahay. At pagkatapos, bigla, lumiwanag ang lahat. Isa-isa, nagbukas ang mga ilaw na para bang may naghintay na umalis ako upang magpatuloy sa kanilang plano. 2 tao na hindi ko pa nakikita dati ang lumitaw sa silid kainan. Isang lalaking nakasuot ng itim na suit at isang babaeng may hawak na folder. Kasunod nila, pumasok si Eduardo, nakikipag-usap sa telepono, nagpapahiwatig na nagbibigay ng mahahalagang tagubilin. At sa wakas, lumitaw si Imelda, pormal na nakabihis na may seryosong ekspresyon na hindi ko pa nakikita dati. Tunay na hindi ito hapunan ng mag-ina. Ito ay isang maingat na planadong pagpupulong. Habang nagmamasid ako, dumaan si Maria sa bintana. Nagtagpo ang aming mga mata sa isang segundo at umiling siya. Ang maliit na kilos na iyon ay nagsabi sa akin ng lahat ng kailangan kong malaman. Lumayas ka na. Pero hindi ko kaya. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyayari. Pinatay ko ang mga ilaw ng aking sasakyan at nagpatuloy sa pagmamasid. Pumunta si Eduardo sa mesa, kumuha ng ilang papel at ibinigay kay Imelda. Tiningnan niya ito, pumirma sa isang bagay at ngumiti. Isang malamig na ngiti na hindi ko nakilala bilang ng aking anak. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang buhol sa aking sikmura. Hindi lamang ito pag-aalala o pagkalito. Ito ay takot, isang primitive na takot, na nagpapaalam sa akin na ang bahay na ito, kung saan dating masaya ako sa aking anak, ay sumisimbolo na ngayon ng isang uri ng panganib. At ang pinakamasakit na bahagi, ang aking anak na babae mismo ay tila ang sentro ng lahat. 15 minuto ang lumipas habang nakaupo ako nang hindi gumagalaw, pinapanood ang kakaibang eksenang ito. Umalis si Eduardo sa silid at bumalik na may mas maraming papel. Sinuri ni Imelda ang isang bagay sa screen ng isang tablet. Ang 2 estranghero ay nanatili doon na nakikipag-usap sa isa't isa. Mukhang isang pagpupulong sa negosyo, hindi isang hapunan ng pamilya. At pagkatapos ay tumingin si Eduardo sa kanyang relo at pagkatapos ay tumingin sa bintana ng direkta sa aking kotse. Sa likas na ugali, yumuko ako, ang aking puso ay tumitibok ng napakalakas. Nang tumingala ako, ang mga kurtina ay nakasara na. Ang bahay na dating pinagpaliliguan ko sa pagtulog ang aking anak na babae ay ngayon ay naging isang nakakatakot na misteryo sa aking harapan. Sinimulan ko ang kotse at nagmaneho, ngunit hindi ako umuwi. Hindi ko kaya. Nagpark ako sa isang gasolinahan, ilang milya ang layo sa labas ng Quezon City, at sinubukang ayusin ang aking mga iniisip. Anong uri ng bitag ito? Bakit ako inanyayahan ni Imelda para sa hapunan na malinaw na hindi umiiral? At pinakamahalaga, ano ang alam ni Maria na nagpagtaka sa kanya? Kinuha ko ang aking telepono at muling tiningnan ang mensahe ni Imelda. Ang mga salita ay tila iba na ngayon, kaming 2 lang. Marahil hindi ito isang imbitasyon na makipag-ugnayan muli, ngunit sa isang bagay na mas madilim. Ang babaeng pinalaki ko, ang minahal ko ng walang kondisyon, ay nagpaplano ba ng isang bagay laban sa akin? Ang pag-iisip na iyon ay napakasakit na nagsimulang tumulo ang luha sa aking pisngi bago ko pa napagtanto. Pumasok ako sa banyo ng gasolinahan para maghugas ng aking mukha. Sa salamin, nakita ko ang isang babae na halos hindi ko nakikilala. Pilak na buhok, malalim na madilim na bilog sa mata, takot na ekspresyon. Ako ba ito ngayon? Ito ba ang taong ginawa sa akin ng sakit ng pagkawala ng aking anak? Sumandal ako sa lababo at huminga ng malalim. Hindi ako pwedeng bumagsak.
Kailangan kong malaman kung ano ang nangyayari. Bumalik sa kotse, napagtanto ko na may isang hindi nasagot na tawag. Galing ito sa isang hindi kilalang numero. Pagkalipas ng ilang segundo, nag-vibrate ang telepono na may mensahe. Nyonya Elena, ako si Maria. Kailangan nating mag-usap bukas ng tanghali sa coffee shop sa terminal ng bus. Napakahalaga. Huwag mong sabihin kahit kanino. Hindi ako makatulog noong gabing iyon. Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, nakikita ko ang mukha ni Imelda na pumipirma sa mga papel na iyon. Tinitingnan ni Eduardo ang relo. Ang ekspresyon ng takot sa mga mata ni Maria. Ano ang pinaplano nila? At bakit ang aking anak na babae mismo ay kasangkot sa isang bagay laban sa akin? Habang sumisikat ang araw, gising pa rin ako, nakaupo sa balkonahe ng aking maliit na apartment. Nakatingin sa lungsod ng Pasig habang nagigising ito. Ang mga tao sa mga kalye ay mukhang normal, na tila hindi alam ang kaguluhan na nangyayari sa aking buhay. Paano kung gumising ka ng walang pasanin ng pag-alam na ang taong pinakamamahal mo sa mundo ay maaaring gustong saktan ka? Nang malapit na ang tanghali, isang determinasyon ang sumiklab sa akin. Pupunta ako sa appointment na yon kay Maria at hahanapin ang katotohanan gaano man ito kasakit dahil ang kawalan ng katiyakan na pagtanto ko ay mas hindi matiis kaysa sa anumang katotohanan. Mas magulo ang terminal ng bus tulad ng dati. Nagmamadali ang mga tao na sumakay sa bus. Naghihiwalay ang mga pamilya, mga kabataan na may malalaking backpack na naghihintay ng kanilang turn. Pakiramdam ko ay wala ako roon. Isang nag-iisang babae na nasa kalagitnaan ng edad na naghahanap ng mga sagot sa mga tanong na hindi ko pa alam kung paano itatanong. Ang coffee shop ay nasa isang sulok, isang maliit na lugar na may mga mesa ng formica at plastic na upuan. Pumili ako ng mesa kung saan makikita ko ang pasukan at nag-order ng isang tasa ng kape na alam kong hindi ko maiinom. Sumikip ang aking tiyan. Sa 12%, pumasok si Maria. Siya ay simpleng nakadamit, isang itim na Amerikana at isang bandana na tumatakip sa bahagi ng kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nagmamadaling gumagala, sinisiyasat ang bawat sulok ng silid bago lumapit sa aking mesa. Nyonya Elena, bumulong siya, mabilis na naupo. Salamat sa pagpunta, Maria. Sa ngalan ng Diyos, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari. Pagmamakaawa ko, hinahawakan ng kanyang nanginginig na mga kamay sa mesa. Bakit mo ako pinigilan kahapon? Ano ang pinaplano ni Imelda? Luminga siya na para bang natatakot na masundan at ibinaba pa lalo ang kanyang boses. Hindi lang si Imelda, Nyonya Elena, si Eduardo, kinokontrol niya ang lahat. Isang pakiramdam ng paninindig ang tumakbo sa aking gulugod. Mula sa simula, hindi ako kailanman lubos na naniwala kay Eduardo. May isang bagay tungkol sa kanya, isang kalkuladong lamig sa likod ng kanyang kaakit-akit ng ngiti. Ngunit mahal na mahal siya ni Imelda, kaya hindi niya gustong pakinggan ang aking mga alalahanin. Paano kontrolin? Tanong ko. Huminga ng malalim si Maria. Sa loob ng maraming buwan, nakita ko ang mga kakaibang bagay na nangyayari sa bahay na iyon. Eduardo, kinukulong niya si Imelda. Una ang kanyang mga kaibigan, pagkatapos ang pamilya. Ikaw ang huling itinulak. Ngunit si Imelda mismo ang tumigil sa pakikipag-usap sa akin. Ginalit ko, naguguluhan. Hindi, Nyonya Elena, siya mismo ang nagkumbinsi sa kanya na sinusubukan mong kontrolin ang kanyang buhay, na hindi mo iginagalang ang kanyang mga pagpipilian. Pinilipit niya ang lahat. Pinaniwala niya si Imelda na lahat ay laban sa kanya, na siya lang ang makakapagtanggol sa kanya. Tumigil si Maria, umiiyak ang mga mata. Nagpapayat siya dahil kinokontrol niya kung ano ang kanyang kinakain. Sinabi niya na kailangan niyang panatilihin ang kanyang linya na walang gusto sa mga matatabang babae. Nasusuka ako. Nagsisimula ng magsama-sama ang mga piraso. Ang unti-unting paglayo, ang mga pagbabago sa pag-uugali ni Imelda, kung paano siya nagsimulang ulitin ang mga parirala na parang natutunan. At ang hapunan kahapon, bakit ako inimbita? Ibinalik ni Maria ang kanyang boses. Narinig ko ang isang pag-uusap sa pagitan nila.
Sinabi ni G. Eduardo na kailangan nila ang iyong lagda sa ilang mga dokumento. Isang bagay tungkol sa bahay na tinulungan mong bilhin at ilang shares na iniwan ng ama ni Imelda. Mga bagay na mayroon ka pa ring ilang kontrol. Ang apartment na tinulungan kong punduhan ni Imelda noong nagpakasal siya ay nasa pangalan ko pa rin ang isang bahagi. At ang mga shares na iniwan ng aking dating asawa, ang ama ni Imelda, nang siya ay mamatay. Ako ang tagapamahala hanggang sa siya ay 35 taong gulang na ilang buwan na lang. Plano ba nilang pilitin akong pumirma sa mga papeles para ilipat ang lahat sa kanila? Hindi lang iyon, nag-aalangan si Maria, nakatitig sa akin. Narinig ko si G. Eduardo na nakikipag-usap sa isang lalaki sa telepono. Sabi niya, pagkatapos ng Martes, sa atin ang lahat, at walang magtataka. Hindi na mapipigil ang matanda. Nanigas ang aking dugo. Ang matanda. Iyon ba ang tawag sa akin ni Eduardo kapag akala niya walang nakakarinig? Ang pag-iisip na ang aking manugang at ang aking anak na babae mismo ay nag-uudyok na agawin ang aking mga ari-arian ay kakilakilabot. Pero may isang bagay sa mga salita ni Maria. Isang bagay na hindi niya sinabi. Mayroon pa, hindi ba Maria? Tumango siya ng dahan-dahan, isang luha ang tumulo sa kanyang pisngi. Nayonya Elena, sa palagay ko gusto ka nilang saktan. Narinig ko si Eduardo na nagsasalita tungkol sa isang aksidente na madaling gawing parang nadulas ka sa hagdan pagkatapos uminom sa hapunan. Nagsimulang umikot sa akin ang coffee shop. Ang aking anak na babae mismo ay isinasaalang-alang ang aking kamatayan. Hindi ito maaaring mangyari. Napakabaliw. Hindi papayag si Imelda doon. Nagsasalita ako ng higit pa sa aking sarili kaysa kay Maria. Hindi na si Imelda ang dati, Nayonya Elena. Pinipilit niya, ginagawa niya ang lahat ng kanyang sinasabi. Parang na-hypnotize siya. Naupo ako ng tahimik na sinusubukang iproseso ang lahat. Isang bahagi ng akin ang gustong itanggi, gustong sabihin na imposibleng mangyari iyon. Ngunit alam ng isa pang bahagi na walang dahilan si Maria para gawa-gawain ang isang bagay na kasuklam-suklam. Bakit mo sinabi sa akin ito, Maria? Bakit mo nilagay ang iyong sarili sa panganib? Nagtagpo ang kanyang mga mata sa akin, puno ng determinasyon. Dahil si Imelda ay isang mabait na batang babae bago niya nakilala siya. Nakita ko siyang lumaki, tanda mo. Nagtrabaho ako para sa kanya mula nung 12 anyos siya. Nabuwag ang kanyang boses. At dahil namatay ang kapatid kong babae sa kamay ng isang lalaking katulad ni G. Eduardo, isang lalaking nagkontrol sa lahat, pinaghiwalay siya mula sa lahat, na pinaniwala siya na ang mundo ay isang kakilakilabot na lugar at siya lamang ang makakapagtanggol sa kanya. Naramdaman ko ang isang bukol sa lalamunan. Nilalagay ni Maria sa panganib ang kanyang trabaho at maaaring ang kanyang kaligtasan para babalaan ako. Mayroon ka bang ebidensya? Anumang bagay na makakatulong sa atin? Tumango siya at kumuha ng isang maliit na recorder mula sa kanyang bag. Nag-record ako ng ilang pag-uusap at kumuha ng mga larawan ng mga dokumento na nakita ko sa kanyang opisina. Inihahanda nila ang lahat para sa pagkatapos ng Martes. Mga huling habilin, paglilipat, lahat. Kinuha ko ang recorder gamit ang nanginginig na mga kamay. Maria, napagtanto mo ba na ito ay krimen? Hindi, bulalas niya natatakot. Hindi pa. May mga kaibigan si G. Eduardo sa pulisya. Palagi niyang ipinagmamalaki kung gaano kadaling mawala ang mga bagay kapag kilala mo ang mga tamang tao. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Sumandal si Maria. Una, kailangan mong protektahan ang iyong sarili. Hindi ka na maaaring bumalik sa iyong apartment. Alam nila kung saan ka nakatira. Alam nila ang iyong gawain. Kailangan ka naming maging ligtas habang naghahanap kami ng karagdagang impormasyon. At si Imelda, hindi natin siya maaaring iwanan sa kanya. Ibabantayan ko siya, Nayonya Elena, kung gumawa siya ng anumang bagay. Hindi niya natapos ang pangungusap, ngunit nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Sa ngayon, mahalagang manatili kang ligtas.
Tiningnan ko ang bintana ng coffee shop. Ang mga nagdaraan ay tila walang kamalay-malay sa mga horror na dinaranas ko. Paano ako mawawala? Abandonahin ang aking buhay, ang aking tahanan, ang aking trabaho sa isang maliit na bookstore na pinamamahalaan ko sa Baguio. At paano ko iiwan si Imelda kahit na siya ay kasangkot sa isang bagay na kasuklam-suklam laban sa akin? May pinsan ako na nakatira sa bansa, sabi ni Maria. Malapit sa Santa Rosa. Maaari mong sabihin na binisita mo siya. Walang maghahanap sa iyo doon. Ang ideya ng pagtakas, pagtatago, ay halos kasuklam-suklam gaya ng mga pagbubunyag na aking narinig. Paano kung susubukan kong kausapin si Imelda nang mag-isa ng walang Eduardo? Marahil, Nayonya Elena, putol ni Maria, matatag ang boses. Hindi mo naiintindihan, hindi kanya pipili, hindi ngayon. Nasa kanya ang buong kontrol sa kanya. Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin. Ang katotohanan na ayaw kong harapin. Nawala ko na ang aking anak na babae. Hindi noong tumigil siya sa pakikipag-usap sa akin, 1 taon na ang nakalipas, ngunit mas maaga pa doon nang pumasok ang lalaking iyon sa aming buhay at sinimulang ihabi ang kanyang web ng pagmamanipula. Pupunta ako sa bahay ng iyong pinsan. Sa wakas ay nagpasya ako. Ngunit hindi para magtago, kundi para mag-isip, para planuhin kung paano natin ililigtas si Imelda. Tumango si Maria, gumaan ang pakiramdam. Iyan ang pinakamahusay, Nayonya Elena. Babantayan ko rito at ipapaalam ko sa iyo. Ilalabas natin si Imelda sa bagay na ito. Nang umalis kami sa coffee shop, ang mundo ay tila kakaiba, mas nagbabanta. Ang araw ng tanghali ay hindi na nagiging mainit. At ang mga mukha ng mga nakapaligid sa akin ay mukhang mga maskarang nagtatago ng hindi kilalang intensyon. Ilalayo ko ang lahat ng kilala ko. Pagtakas mula sa isang panganib na nagmumula sa taong pinakamamahal ko sa mundo. Tiningnan ko si Maria sa huling pagkakataon bago kami naghiwalay. Alagaan mo ang iyong sarili at bantayan ang aking anak na babae. Palagi, Nayonya Elena. Naglakad ako papunta sa aking sasakyan, nadarama ang bigat ng recorder sa bulsa ng aking Amerikana. Ang maliit na bagay na iyon ay naglalaman ng katotohanan na maaaring sumira sa aking pamilya magpakailanman. Ngunit ito rin ang susi sa pagliligtas sa aking anak mula sa isang demonyo na sumisira sa kanya mula sa loob. Ang bahay ng pinsan ni Maria ay nasa isang maliit na bayan, mga 3 oras ang layo mula sa lungsod na malapit sa Santa Fe. Ito ay isang simpleng lugar na may mga kalsadang lupa at mga tao na hindi pa rin naglalok ng kanilang mga pinto sa gabi. Si Lola Beatriz, isang babae na nasa edad 70, ay tinanggap ako na para bang matagal na kaming magkaibigan. Nagtanong ng kaunting mga tanong nang ipaliwanag ni Maria na kailangan ko ng matutuluyan sa loob ng ilang linggo. Anumang kaibigan ni Maria ay kaibigan ko, sabi niya. Ipinakita sa akin ang silid tulugan sa likod ng bahay na may kama na bakal at mga kurtina na may bulaklak na nakapagpapaalala sa akin sa bahay ng aking lola. Manatili ka hanggat gusto mo. Noong unang gabing iyon, nakaupo sa beranda sa ilalim ng kalangitan na puno ng mga bituin na hindi mo nakikita sa lungsod. Sinubukan kong ayusin ang aking mga iniisip. Pinakinggan ko ang mga recording na ibinigay sa akin ni Maria at tiningnan ang mga larawan ng mga dokumento. Ang bawat ebidensya ay mas nakakagambala kaysa sa nauna. Matiyagang gumawa si Eduardo ng isang plano upang agawin hindi lamang ang mga shares na pag-aari ni Imelda, kundi pati na rin ang ari-arian sa aking pangalan. Mayroong huwad na huling habilin na may lagda ko, na iniiwan ang lahat kay Imelda sakaling mamatay ako, at iba pang mga dokumento, paglilipat, kapangyarihan ng abogado, lahat ay may huwad na lagda ko, naghihintay na maipasa. Ngunit ang pinakakilabot na bahagi ay ang pagdinig sa boses ng aking anak na babae mismo sa mga recording na yon. Oo, isang boses na halos hindi ko nakikilala. Makina na sumasang-ayon kay Eduardo, inuulit ang mga natutunang parirala tungkol sa kung paano ako palaging kumokontrol sa kanya, kung paano ako hindi kailanman sumuporta sa kanya, kung gaano ako karapat-dapat na mapag-isa.
Parang pinakikinggan ang kanyang mga salita na lumalabas sa kanyang bibig na para bang siya ay isang ventriloquist at siya ang kanyang manika. Kinaumagahan, kinuha ko ang telepono para tawagan si Mang Ben, ang aking abogado at matalik na kaibigan sa buong buhay. Ngunit nag-atubili ako. Paano kung sinusubaybayan ni Eduardo ang aking mga tawag? Paano kung malaman niya kung nasaan ako? Nagpa siya akong maging mas maingat. Gumamit ako ng landline sa bahay ni Lola Beatriz para tumawag mula sa isang numero na hindi malalaman ni Eduardo. Elena, sagot ni Mang Ben, nagtataka. Nasaan ka? Ilang beses na kitang tinatawagan sa iyong cellphone. Ako? Kailangan kong umalis ng bayan sa loob ng ilang araw, sagot ko ng paligoy-ligoy. Mang Ben, kailangan ko ang tulong mo, ngunit kailangang maging lihim. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon ng maikli hanggat maaari nang hindi pumapasok sa mga detalye sa telepono. Tahimik na nakinig si Mang Ben, paminsan-minsan ay nagtatanong ng mga matalas na tanong. Ito ay napakaseryoso, Elena, sa wakas ay sinabi niya. Kung mayroon kang ebidensya ng iyong sinasabi, kailangan nating puntahan ang pulisya kaagad. Hindi pa, sagot ko, na naalala ang babala ni Maria. May mga koneksyon si Eduardo. Kailangan nating magkaroon ng isang estratehiya. Kaya ano ang iyong iminumungkahi? Kailangan ko ng mas maraming tiyak na ebidensya, isang bagay na hindi maaaring balewalain o takpan. Tumahimik si Mang Ben ng ilang segundo. Mayroon akong kaibigan sa gobyerno, isang tao sa labas ng lokal na bilog. Maaari ko siyang kausapin nang hindi binabanggit ang mga pangalan. Gawin mo yan. Pumayag ako. Samantala, kailangan kong gumawa ka ng isang bagay para sa akin. Pumunta ka sa aking apartment at hanapin ang isang asul na folder sa likod ng aking aparador. May mga mahahalagang dokumento doon. Nasa dating lugar pa rin ba ang iyong ekstrang susi? Oo, kay Aling Delia sa kwarto 302. Sa mga sumunod na araw, naging komportable ako sa isang gawain sa bahay ni Lola Beatriz. Sa araw, tumulong ako sa mga gawaing bahay upang abalahin ang aking isipan. Sa gabi, muli kong tiningnan ang ebidensya, ginawa ang mga tala, ikinonekta ang mga tuldok. Nagpadala sa akin si Maria ng maiikling mensahe mula sa isang prepaid na telepono na ina-update ako sa sitwasyon sa bahay. Nag-aalala si Eduardo, nagtatanong tungkol sa iyo. Mukhang naguguluhan si Imelda. Narinig ko ang isang pagtatalo. Gumagawa siya ng mga kakaibang tawag. Nabanggit niya ang plano B. Ang bawat mensahe ay nagdagdag sa aking pagkabalisa. Ano ang plano B? At paano tumutugon si Imelda sa aking pagkawala? Isang bahagi ng akin ang gustong tumakbo pabalik, harapin sila, hingin ang mga paliwanag, ngunit alam ng isa pang bahagi na ang paggawa nito ay magiging pagpapakamatay. Kung talagang nagbabalak silang patayin ako, ang pagpapakita ng walang plano ay magpapabilis lamang sa proseso. Noong ika-4 na araw, tinawagan ako ni Mang Ben. Nakipag-usap ako sa aking kontak sa gobyerno. Interesado siya sa kaso, ngunit kailangan niya ng mas maraming detalye. At Elena, pumunta ako sa iyong apartment. Nagtataka ako sa kanyang boses. Anong nangyari? May tao roon. Nagulo ang apartment, ang asul na folder, hindi ko ito mahanap. Nanigas ang aking dugo. Ang folder ay naglalaman ng mga orihinal na dokumento para sa mga ari-arian, shares, legal na huling habilin. Iyon ang aking siguro sakaling may mangyari sa akin. Mas nauna na sila sa atin, bulong ko. May iba pa ba? Nagpatuloy si Mang Ben. May investigasyon laban sa iyo. Ano? Anong uri ng investigasyon? Parang may nagulat ng mga irregularidad sa bookstore. Pag-iwas sa buwis, paglalaban ng pera. Ito ay ganap na walang katotohanan, ngunit nangyayari ito. Lumilinaw ang estratehiya ni Eduardo. Kung lilitaw ako, haharap ako sa mga kriminal na singil. Isang pampublikong iskandalo ang magpapadali sa kanya na agawin ang lahat ng aking itinayo. At si Imelda, nakakausap mo ba siya? Tanong ni Mang Ben. Sinubukan ko. Hindi niya sinasagot ang aking mga tawag. Pumunta ako sa kanyang bahay at hinarang ako ng bantay. Sinasabi na hindi niya tinatanggap ang mga bisita. Lalo pang lumalala ang sitwasyon ng mas mabilis kaysa sa akala ko.
Hindi lamang nila sinusubukang burahin ang aking pinansyal na pag-iral, kundi pati na rin ang aking reputasyon. Ito ay isang perpektong bitag. Kung magtatago ako, mawawala ko ang lahat. Kung lilitaw ako, mahuhuli ako. Kailangan nating kumilos ng mas mabilis, nagpasya ako. Ang iyong kontak sa gobyerno, maaari ba siyang magsimula ng isang investigasyon nang hindi binabaliwala ang lokal na pulisya? Maaaring, ngunit kakailanganin niya ang tiyak na ebidensya. Mayroon akong mga recording, mga larawan ng mga dokumento. Sapat na ba yon para makapagsimula? Marahil, susuriin ko. Nang ibinaba ko ang telepono, napagtanto ko na nakatayo si Lola Beatriz sa pintuan ng kusina na nakatingin sa akin nang may pag-aalala. Seryoso ang mga problema, hindi ba? Tanong niya. Naupo sa mesa kasama ko. Tumango ako, hindi pumapasok sa mga detalye. Hinawakan niya ang aking kamay sa kanyang kulubot dahil sa oras at trabaho. Alam mo anak, noong bata pa ako, palaging pinapalo ako ng aking asawa araw-araw para sa anuman. Sa palagay ko ay karapat-dapat ako. Ganoon ang takbo ng mga bagay. Hanggang sa isang araw, sinaktan niya ang aming anak na lalaki. Doon ko napagtanto na hindi ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa kanya. Tungkol sa kapangyarihan na gusto niyang makuha sa atin. Tiningnan ko siya, nagulat sa biglang pag-amin. Ang sinasabi ko, patuloy niya, ay minsan kailangan nating makita na nasasaktan ang isang tao na mahal natin upang maunawaan na nasasaktan din tayo. Nasa panganib ang iyong anak na babae, hindi ba? Oo, pag-amin ko. Ngunit hindi niya nakikita dahil hindi siya nito ipapakita. Ganoon sila gumana. Ibinukod nila, kinokontrol nila, pinagdududahan nila ang kanilang sariling paghatol. At kapag nagising ka sa huli, huli na ang lahat. Paano siya nakaligtas? Ang mukha ni Lola Beatriz ay sumikat na may malungkot na ngiti. Hindi ako nakaligtas. Namatay siya dahil sa atake sa puso sa isa sa kanyang mga galit. Ang Diyos ay may kakaibang pagpapatawa, hindi ba? Tumayo siya, inaayos ang kanyang apron. Ngunit maaari mo pa ring iligtas ang iyong anak na babae at iligtas ang iyong sarili. Habang umalis siya, pinag-isipan ko ang kanyang mga salita. Marahil ay tama si Lola Beatriz. Marahil ang problema ay hindi kailanman sa pagitan ni Imelda at ako. Si Eduardo ang lumikha ng dibisyong ito. Pinag-alab ito ng mga kasinungalingan at pagmamanipula. At kung ang aking anak na babae ay naguulit ng mga kakilakilabot na parira lang iyon tungkol sa akin, hindi iyon dahil naniniwala siya sa kanila, kundi dahil tinuruan siya nito na sabihin ang mga ito. Noong gabing iyon, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Maria na nagpabago ng lahat. Pinaplano niyang dalhin siya. Narinig ko siyang nagsabi tungkol sa isang bahay sa ibang bansa. Sabi niya, hindi na kayo magkikita pang muli. Dalhin siya? Saan? Bakit? Ang mga tanong ay pumalibot sa aking isipan. Kung kayang ilabas ni Eduardo si Imelda sa bansa, malamang ay hindi ko na siya makikita pang muli. At kung nagawa niyang baguhin siya ng husto sa loob lamang ng 20 taon, ano ang gagawin niya kapag nakuha na niya siya ng lubos na nakahiwalay na walang nagtatanong? Hindi na ako makapaghintay pa. Hindi ko mapagkakatiwalaan ang sistema ng batas na kumilos sa lalong madaling panahon. Nasa agarang panganib ang aking anak na babae kahit hindi niya ito napagtanto. Kailangan kong ilabas siya sa kontrol ni Eduardo bago pa mahuli ang lahat. Kinuha ko ang telepono at tinawagan si Mang Ben. Baguhin ang mga plano, sabi ko sa sandaling sumagot siya. Hindi na tayo maghihintay ng formal na investigasyon. Kailangan nating kumilos ngayon. Ano ang plano mong gawin? Isang rescue, sagot ko, nagulat sa katatagan sa aking sariling boses. Ilalabas natin ang aking anak na babae sa bahay na yon at tutulungan mo ako. Ang susunod na 2 araw ay ginugol sa pagbuo ng isang plano na sa ilalim ng normal na pangyayari ay ituturing kong baliw, ngunit walang normal sa mahabang panahon. Si Mang Ben, na noong una ay nag-atubili, ay sumang-ayon sa wakas na hindi na tayo makapaghintay sa mabagal na proseso ng legal, lalo na sa banta ni Eduardo na ilabas si Imelda sa bansa.
Nauunawaan mo na ang bagay na ito ay maaaring magkamali sa maraming paraan, hindi ba? Binabalaan niya ako sa isa sa aming mga tawag sa prepaid na telepono na hiniram ko kay Lola Beatrice. Naiintindihan ko, sagot ko, ngunit ang pagtayo at panunood habang nawawala ang aking anak na babae magpakailanman ay mas masahol pa. Si Mang Ben ay may mga koneksyon. Ang isa sa kanila ay si Carico, isang dating pulis na nagtatrabaho na ngayon bilang pribadong investigador sa Quezon City. Ang isa pa ay si Ate Sara, isang psikologo na dalubhasa sa mga biktima ng mapang-abusong relasyon. Pareho silang sumang-ayon na tumulong higit sa lahat dahil sa kanilang pagkakaibigan kay Mang Ben kaysa sa paniniwala sa aking kwento. Ngunit hindi iyon mahalaga. Ang kailangan ko ay ang mga taong may kakayahan, hindi ang paghihikayat. Ang plano ay medyo simple. Kailangan nating lumikha ng isang sitwasyon kung saan si Imelda ay mag-isa nang walang Eduardo ng sapat na matagal upang makausap natin siya. Si Maria ang magiging susi dito. Sasabihin niya sa amin kung kailan aalis ng bahay si Eduardo, mas mabuti sa loob ng ilang oras at pagkatapos ay kikilos tayo. Paano kung ayaw niyang sumama sa'yo? Tanong ni Carico. Sa aming pagpupulong sa isang maliit na kainan sa highway sa pagitan ng Baguio at ng bayan kung saan ako nagtatago, hindi na niya kailangang gusto, paliwanag ni Ate Sara. Sa mga kaso ng malubhang psikolohikal na pagmamanipula, bihirang napagtanto ng biktima ang kanilang sitwasyon. Ang aming trabaho ay lumikha ng isang pagkagambala sa kontrol upang payagan siyang mag-isip kahit na sa loob lamang ng ilang oras. At paano kung bumalik siya habang nandyan tayo? Tanong ko, nakaramdam ng panglaw sa aking gulugod sa pag-iisip lamang nito. Maghahanda ako, sagot ni Carico, na hindi nagpapaliwanag ng detalyado. Ngunit ang kanyang tono ay nagbigay sa akin ng paniniwala na alam niya kung paano haharapin ang mga lalaking katulad ni Eduardo. Dumating ang pagkakataon araw pagkaraan. Nagpadala sa akin si Maria ng isang mensahe sa 9:00 ng umaga. Pupunta siya sa Miami ngayon. Pagpupulong sa negosyo, flight sa 11:00. Hindi siya babalik hanggang mamayang gabi. Siya ay mag-isa sa bahay. Tumitibok ang aking puso. Ito na ngayon o hindi na. Nakilala ko sina Mang Ben, Carico at Ate Sara sa napagkasunduang lokasyon, isang gasolinahan 10 minuto mula sa bahay ni Imelda. Mukhang nag-aalala si Mang Ben, patuloy na tinitingnan ang kanyang relo. Kalmado si Carico, halos walang malasakit, na para bang pupunta lang kami doon para uminom ng kape. Sinuri ni Ate Sara ang kanyang mga tala, marahil ay naghahanda para sa kanyang psikolohikal na diskarte. Tandaan, sabi niya, malamang nalalabanan si Imelda. Maaari siyang sumigaw, umiyak, akusahan tayo ng pagiging laban sa kanya. Iyon ay normal. Ang mahalaga ay manatiling kalmado at magpakita ng kaligtasan. Sa ganap na trainaw ng hapon, nakatanggap kami ng kumpirmasyon mula kay Maria. Umalis na si Eduardo at nakalipad na ang eroplano. Iyon ang aming senyales. Ang pagmamaneho patungo sa bahay ni Imelda ay ginawa sa napaka-tense na katahimikan. Tila nalulumbay ang bawat tao sa kotse sa kanilang sariling mga iniisip. Sinusubukan kong isipin kung ano ang pakiramdam nang makitang muli ang aking anak na babae pagkalipas ng mahabang panahon. At sa ganitong kakaibang mga kalagayan, dumating kami sa gated village. Nagawa ni Carico na nakasuot ng uniforme ng delivery person at may dalang pekeng pakete na makapasok sa security na walang itatanong. Sa pagpasok, dahan-dahan kaming nagmaneho patungo sa bahay. Naghihintay sa amin si Maria sa bakuran, hindi nakikita ng mga kapitbahay. Nasa sala siya, iniulat niya. Ang pag-aalala ay nakikita ng malinaw. Nanood ng TV, hindi siya okay. Halos hindi umalis sa silid sa nakalipas na ilang araw. May mga palatandaan ba ni Eduardo? Tanong ni Carico. Wala. Tumawag siya kalahating oras na ang nakararaan para tingnan kung nasa bahay siya. Iyan ang palagi niyang ginagawa. Tumatawag bawat oras kapag wala siya. Kaya mayroon tayong humigit kumulang 30 minuto bago ang susunod na tawag, kalkula ni Mang Ben. Kailangan nating magmadali. Pumasok kami sa likurang pintuan na binuksan ni Maria.
Tahimik ang bahay maliban sa mahinang tunog ng telebisyon mula sa sala. Naglakad ako sa harapan, ang puso ko ay tumitibok ng malakas na naisip kong maririnig ko ito. At pagkatapos ng mahigit 1 taon, nakita ko ang aking anak na babae. Nakaupo si Imelda sa sofa, balot ng kumot sa kabila ng init ng araw. Payat na payat siya na halos hindi ko siya nakilala. Ang kanyang buhok na dating mahaba at makulay ay wasak, nakabuhol sa isang gulo. Malalim na madilim na mga bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Isang maputlang mukha. Ang aking magandang anak na babae, palaging puno ng buhay, ay mukhang anino ng kanyang sarili. Sa una, hindi niya napansin ang aming presensya, nalubog sa isang palabas sa telebisyon na tila hindi naman talaga nanonood. Nang sa wakas ay nakita niya ako, nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla. "Nay," bulong niya na parang hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. "Kumusta ka, anak?" sagot ko. Sinusubukang panatilihing matatag ang aking boses sa kabila ng mga luhang nagbabadyang tumulo. Biglang bumangon siya, nalaglag ang kumot. Nakasuot siya ng maluwag na pajama na lalong nagpapakita ng kanyang nakababahalang kapayatan. "Ano ang ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok?" Agad kong naramdaman ang takot sa kanyang boses. Hindi lamang ito pagtataka. Ito ay gulat. "Kailangan nating mag-usap, Imelda," sabi ko, lumalakad patungo sa kanya. "Nag-aalala ako sa iyo." Umurong siya, natitig na nag-aalala sa mga estranghero sa tabi ko. "Hindi ka dapat nandito. Malapit nang bumalik si Eduardo. Kailangan mo nang umalis. Nasa Miami ang iyong asawa," nagpahayag si Carico ng mahinahon. Hindi siya babalik hanggang mamayang gabi. Tumindi ang gulat sa mga mata ni Imelda. "Paano mo nalaman iyon? Sinusundan mo ba ako?" Tatawagan ko ang pulisya. Nagmamadaling hinanap niya ang kanyang telepono. Ngunit inalis na ni Maria ang telepono sa silid ayon sa aming plano. Lumapit si Ate Sara sa harapan, mahinahon at kontrolado ang boses. "Imelda, ang pangalan ko ay Ate Sara. Ako ay isang psychologist at narito ako upang tumulong. Wala kami dito upang saktan ka. Gusto lang naming mag-usap." "Hindi ko kailangan ng tulong," sagot ni Imelda ng mekanikal na para bang inuulit ang isang bagay na narinig niya ng maraming beses. "Okay lang ako. Kayo ang may problema, palaging nakikialam sa aking buhay." Ang mga salitang iyon ay parang mga kutsilyong tumutusok sa akin. Ngunit handa na ako ni Ate Sara para rito. Iyon ang mga salita ni Eduardo, hindi ni Imelda. "Mahal," sinubukan ko ulit. "Inimbitahan mo ako para sa hapunan. Naalala mo?" Mukhang naguguluhan si Imelda sandali. "Wala akong ipinadala." "Oo, nagpadala ka." Pagdidiin ko, ipinapakita sa kanya ang mensahe sa aking telepono. Nakatitig siya sa screen, lalong lumalala ang kanyang pagkalito. "Numero ko yan, pero hindi ako ang sumulat niyan." "Si Eduardo yon, hindi ba?" Mahinahong tanong ko. "Kinuha niya ang iyong telepono at ipinadala ang mensahe na nagpapanggap na ikaw. Sinabi niya na makabubuti para sa atin na magkasundo, na sa palagay niya ay malungkot ka dahil hindi ka na nakikipag-usap sa akin. Pero pagkatapos ay sinabi niya na kinansela ko ito, na ayaw mo akong makita. Nandyan ako, Imelda, sa napagkasunduang oras. Pero pinigilan ako ni Maria na makapasok dahil narinig niya si Eduardo na nagbabalak laban sa akin." Tiningnan ni Imelda si Maria na tahimik na tumango. "Tama, mahal. Narinig mo siyang nag-uusap tungkol sa paggawa nito na parang aksidente. Tungkol sa kung paano mo mamamana ang lahat pagkatapos kong madulas sa hagdan." "Hindi," bulong ni Imelda, umiling. "Hindi niya gagawin iyon. Mahal niya ako. Pinoprotektahan niya ako." "Pinoprotektahan ka mula sa ano, Imelda?" tanong ni Ate Sara na nanatiling kalmado ang kanyang boses. "Mula sa mundo? Mula sa mga taong nagmamahal sa iyo? Tingnan mo ang iyong sarili. Masaya ka ba? Malusog ka ba? O palagi ka bang natatakot?" Nagsimulang umiyak si Imelda. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bigat ng mga tanong. Gusto ko siyang lapitan, yakapin siya, sabihin sa kanya na okay lang ang lahat. Ngunit nilinaw ni Ate Sara,
Kailangan naming panatilihin ang emosyonal na distansya sa unang sandaling ito. Kailangan ni Imelda na magproseso. Sinabi niya na hindi ako naiintindihan ni inay, na gusto kong kontrolin siya, na siya lang ang nakakaalam kung ano ang pinakamabuti para sa kanya. At naniniwala ka ba doon? Mahinahong tanong ko. Hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan. Pag-amin niya, biglang mukhang pagod. Pagod na pagod ako. Sa sandaling iyon, napagtanto ko kung gaano karaming sakit ang pinagdaanan ng aking anak na babae. Hindi lamang pisikal, kundi emosyonal, psikolohikal. Sistemang sinira ni Eduardo ang kanyang kumpiyansa, ang kanyang pakiramdam ng katotohanan, ang kanyang koneksyon sa mundo. At hinayaan kong mangyari iyon. Nang lumayo ako, noong dapat sana ay lumaban ako ng mas mahirap. Imelda, sabi ni Ate Sara, hindi mo kailangang magdesisyon ng anumang bagay ngayon. Hinihiling lang namin na sumama ka sa amin sa loob ng ilang oras upang makipag-usap sa isang neutral na lugar nang walang impluwensya ni Eduardo. Magagalit siya kung aalis ako, bulong niya, na ang takot ay kitang-kita sa kanyang boses. Kinokontrol ba niya kung saan ka pupunta? Tanong ni Carico. Propesyonal ang kanyang tono, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pagkamuhi. Nag-atubili si Imelda na para bang sa unang pagkakataon ay napagtanto kung gaano katawa-tawa ang sitwasyon. Sinabi niya na para sa aking kaligtasan na may mga taong gustong saktan tayo. Mga taong katulad mo, inay, tanong ni Mang Ben na sinasakyan. Tiningnan ako ni Imelda at nakita ko ang isang bagay sa kanyang mga mata na hindi ko nakita sa mahabang panahon. Pagdududa, hindi sa akin, kundi sa mga kasinungalingan na pinaniwalaan niya, sinabi niya. Sabi niya, gusto ka ng inay na ilayo sa kanya dahil nagsiselos ka, dahil perpekto ang iyong pag-aasawa at ikaw ay nabigo. Huminga ako ng malalim, nararamdaman ang kapaitan ng mga salitang iyon, ngunit nauunawaan na hindi talaga ito sa kanya. Imelda, naghiwalay kami ng iyong ama dahil niloko niya ako. Alam mo iyon. At wala akong hiningi kundi ang kaligayahan mo. Kung tunay kanyang napapasaya, ako ang unang susuporta sa iyo. Pero hindi kanya napapasaya, hindi ba? Nagpatuloy si Ate Sara, sinasamantala ang kahinaan ng sandaling ito. Lalo kang nahiwalay, pumayat, at natatakot ka araw-araw. Umiyak na ngayon si Imelda. Sinabi niya na mataba ako, na walang magkakagusto sa akin kung hindi ko inaalagaan ang aking sarili, na dapat akong magpasalamat na tinanggap niya ako kung ano ako. Nabasag ang puso ko nang marinig iyon. Ang aking magandang anak na babae, na palaging nagtitiwala, ay binabaan hanggang sa pagdudahan ang kanyang sariling hitsura. Imelda, sabi ni Maria, lumapit ng maingat. Hindi si G. Eduardo ang taong akala mo. Pinipilit ka niya, tulad ng ginawa niya sa mga dokumento ng iyong ina. Anong mga dokumento? Naguguluhan ang tanong ni Imelda. Kinuha ni Mang Ben ang ilang kopya ng mga pekeng mula sa kanyang briefcase. Ito, ang iyong lagda at ang pekeng lagda ng iyong ina. Bahagi ng plano na kontrolin ang mga ari-arian, shares, lahat. Sinuri ni Imelda ang mga papel, ang kanyang pagkalito ay nagbigay daan sa pagkabigla. Ito ang aking lagda. Pero hindi pa ako pumirma sa mga dokumentong ito. At ito ang lagda ko, dagdag ko. Sa mga dokumento na hindi ko pa nakikita. Biglang tumunog ang telepono sa bahay na ikinagulat naming lahat. Ang relo sa dingding ay nagpapakita ng 1:30 ng hapon, oras ng pagtawag ni Eduardo. Siya yon, bulong ni Imelda, bumabalik ang gulat. Kung hindi ako sasagot, sagutin mo, itinuro ni Ate Sara. Kumilos ka lang na parang normal, sabihin mo na okay lang ang lahat. Nag-atubili si Imelda, tinitingnan kaming lahat, malinaw na naghihirap. Sa wakas, gamit ang nanginginig na mga kamay, kinuha niya ang telepono. Hello love, sabi niya. Sinisikap na maging normal, ngunit nanginginig ang kanyang boses. Oo, nandito ako sa bahay. Hindi, walang iba. Oo, sinusunod ko ang plano sa pagkain. Hindi, walang bisita. Tumigil siya, tinitingnan kami ng may tumitinding pag-aalala. Hindi, wala akong itinagong anuman. Oo, nag-iisa ako. Andyan lang si Maria.
Isang mas mahabang paghinto. Eduardo, hindi ako nagsisinungaling. Please, huwag mong sabihin yan. Hindi ako umiiyak. Ang desperasyon sa kanyang boses ay malinaw. Malinaw na nararamdaman ni Eduardo na may mali, kahit na sa telepono. Kailangan na nating umalis ngayon, bulong ni Kariko na nararamdaman ang sitwasyon. Imelda, bulong ko, sumama ka sa amin please. Tumingin siya sa akin. Ang telepono ay nasa kanyang tainga pa rin. Ang tahimik na luha ay tumatakbo sa kanyang mga pisngi. Pagkatapos, sa isang sandali na malinaw na nagbigay sa akin ng pag-asa, sinabi niya sa telepono. Eduardo, kailangan ko nang umalis. Hindi ako okay. At binaba niya ang telepono, hindi pinapansin ang agarang pagring pagkatapos. Tatawagan niya ang mga bantay, sabi niya nang mabilis, kinuha ang isang bag. Kailangan na tayong umalis bago niya ilock ang mga gate. Walang oras upang ipagdiwang ang maliit na tagumpay na ito. Mabilis kaming umalis sa likurang pintuan, eksakto kung paano kami pumasok. Lumabas si Kariko para kunin ang kotse habang naghintay kami sa bakuran. Tense, pinapakinggan ang anumang galaw. Mahahanap niya tayo, bulong ni Imelda, niyakap ang kanyang sarili. Lagi niya akong nahahanap. Hindi ka niya mahahanap. Pangako ko, sa wakas ay hinahawakan ng kanyang braso. Ngayong nandito ako at hindi ko siya hahayaang saktan ka muli. Nang dumating ang kotse, mabilis kaming sumakay. Mabilis na nagmaneho si Kariko, ngunit hindi masyadong mabilis upang hindi makatawag ng pansin. Sa rearview mirror, nakita ko ang bantay ng subdivision na lumabas sa kanyang kubol, tumitingin sa paligid. Marahil ay hinahanap si Imelda sa kahilingan ni Eduardo. Nasa highway na kami nang tumunog ang telepono ni Maria. Sumagot siya, maputla. Si G. Eduardo. Hindi ko alam kung nasaan siya. Lumabas ako para mamili. Ibinalik niya ang telepono, nanginginig. Galit siya. Babalik siya sa unang flight. Gaano katagal pa tayo mayroon? Tanong ni Mang Ben. 2, marahil 3 oras kung sasakay siya agad ng flight. Walang gaanong oras, ngunit dapat sapat na. Tiningnan ko si Imelda na nakaupo sa tabi ko, kapwa ginhawa at kinatatakutan. Ginawa niya ang unang hakbang, ang pinakamahirap. Ngunit nagsisimula pa lang ang labanan. Saan tayo pupunta? Tanong niya, mahinang boses. Sa isang ligtas na lugar, sagot ko, hinawakan ng kanyang kamay. Isang lugar na hindi niya kayang abutin. At habang patuloy na tumatakbo ang kotse sa highway, palayo sa kakilakilabot na bahay na iyon, naramdaman ko ang halo ng takot at determinasyon. Hahabulin kami ni Eduardo ng buong galit at yaman niya. Ngunit hindi ako aatras, hindi sa pagkakataong ito. Kailangan ako ng aking anak na babae at dadalo ako sa kanya kahit anong mangyari. Ang ligtas na lugar ay isang maliit na bukid na pag-aari ng pamilya ni Kariko, mga 60 milya mula sa lungsod. Ito ay sapat na hiwalay upang bigyan kami ng privacy, ngunit sapat na malapit sa sibilisasyon upang hindi tayo maiwan. Ang pangunahing bahay ay simple na may 3 kwarto, isang malaking sala at isang rural na kusina. Nanatiling tahimik si Imelda sa halos lahat ng biyahe. Paminsan-minsan, kukunin niya ang telepono na ibinalik ni Maria sa kanya bago kami umalis at titingnan ang screen, ngunit hindi niya sinasagot ang patuloy na tawag ni Eduardo. Sa tuwing tumutunog ang telepono, magugulat siya na parang naghihintay ng suntok. Maaari nating patayin ito, mahinahong iminungkahi ni Ate Sara. Hindi mo kailangang marinig ang kanyang boses ngayon. Nag-atubili si Imelda, ngunit sa huli ay ibinigay ang aparato kay Ate Sara na pinatay ito at inilagay sa kanyang bag. Nang makarating kami sa bukid, gabi na. Ang langit ay may kulay lila na nagbabadya ng ganap na kadiliman at nagsimulang lumitaw ang mga unang bituin. Pumasok na tayo, sabi ni Kariko, ipinark ang kotse malapit sa beranda. Walang sumusunod sa atin, ngunit mas mabuting hindi tayo lumabas. Malinis ang bahay, ngunit sa kakaibang amoy ng mga lugar na sarado ng matagal, binuksan ni Kariko ang mga ilaw at mabilis na sinuri ang mga kwarto na tinitiyak na talagang kami lang.
Pumasok si Mang Ben sa kusina para gumawa ng kape habang dinala ni Ate Sara si Imelda sa mga sofa ng sala. Nakikipag-usap sa kanya sa isang mahinang, banayad na boses, marahil ay gumagamit ng mga diskarte upang muling tiyakin siya. Nakatayo ako sa gitna ng sala na pinagmamasdan ng aking anak na babae, na sinusubukang iproseso na talagang narito siya, na nagawa naming ilabas siya sa bahay na iyon. Tila hindi ito totoo, tulad ng isang panaginip na natatakot akong magising. Kailangan ninyong mag-usap, sabi ni Ate Sara, tumayo. Tutulungan ko si Mang Ben sa kusina. Naupo ako sa tabi ni Imelda, nagtatago ng magalang na distansya. Nakayuko siya na para bang sinusubukang sakupin ang pinakamaliit na espasyo na posible. Ang kanyang payat, maputlang mga kamay ay nabalisa sa kanyang kandungan. Kumusta ka? Tanong ko. Alam na ito ay isang hangal na tanong, ngunit hindi alam kung saan magsisimula. Nagkibit balikat siya. Isang kilos na nagpapaalala sa akin ng isang dalaga na dati niyang ginagawa. Naguguluhan, natatakot, hindi ko alam kung ano ang ginagawa ko rito. Nandito ka dahil alam ng isang bahagi mo na may mali, mahinahong sagot ko, kahit na mahirap itong tanggapin. Tiningala ako ni Imelda at nakita ko ang halo ng galit, takot at pagkalito sa kanyang mga mata. Ayaw mo kay Eduardo? Inay, palagi mo siyang ayaw simula pa lang. Hindi, Imelda. Pinagdudahan ko siya nang mapagtanto ko kung paano kanya binabago, kung paano kanya pinaghihiwalay sa lahat ng nagmamahal sa iyo. Pinoprotektahan niya ako, sagot niya ng mekanikal. Ngunit kulang ang kanyang boses sa paghihikayat. Mula saan, anak? Sino? Mula sa akin na gusto lamang makita kang masaya? Mula sa mga kaibigan na hindi mo nakita sa loob ng mahigit 1 taon? Mula sa buhay mo na iniwan mo para sa kanya? Hindi siya sumagot, ngunit nakita kong nabubuo ang luha sa kanyang mga mata. Imelda, tingnan mo ang iyong sarili, nagpatuloy ako. Sinisikap na hindi magmukhang nag-aakusa. Payat ka na, halos hindi na kita makilala. Takot ka sa isang tawag sa telepono mula sa iyong asawa. Namumuhay ka sa paghihiwalay, walang mga kaibigan, walang pamilya. Iyan ba ang proteksyon o isang bilangguan? Isang luha ang tumakas at tumulo sa kanyang pisngi. Siya, sinabi niya, na para sa aking kapakanan, na ako ay walang muwang, na gusto akong samantalahin ng lahat. Sino ang nagsamantala sa iyo, mahal? Ang iyong mga kaibigan na tumawag sa iyo araw-araw hanggang sa tumigil kang sumagot? Ako na tumawag sa iyo ng maraming buwan na walang sagot? O ang lalaking kumukontrol sa iyong kinakain, kung saan ka pupunta at kung sino ang iyong kinakausap? Tinakpan niya ang kanyang mukha ng 2 kamay, humihikbi ng tahimik. Gusto ko siyang yakapin, ngunit alam kong kailangan kong hayaan siyang iproseso ang kanyang sariling damdamin. Kailangang magdesisyon si Imelda sa kanyang sarili. Kailan ka huling nakaramdam ng tunay na kaligayahan? Tanong ko pagkalipas ng ilang sandali. Itinaas niya ang kanyang mukha, nag-iisip. Hindi ko alam. Bago gumulo ang lahat, bago niya ako sinimulang ihiwalay, bago niya ako pinagdudahan sa aking sarili at sa lahat ng nakapaligid sa akin. Dahan-dahang tumango si Imelda na parang kinikilala ang isang bagay sa kanyang sarili sa kauna-unahang pagkakataon. Iba ito sa una. Siya ay maalaga, mapagmahal. Pinadama niya sa akin na espesyal ako. Ganun sila gumana, sabi ni Mang Ben, bumalik sa sala na may tray ng kape. Nagsisimula sila sa pagpapadama sa iyo na ikaw ang pinakamahalagang tao sa mundo. Pagkatapos ay unti-unti kang kinakain, ihihiwalay ka hanggang sa tuluyan kang maging dependent sa kanila. Tiningnan siya ni Imelda na may pag-usisa. Paano mo alam? Inilapag ni Mang Ben ang tray sa mesa at naupo sa armchair sa harap namin. Pinagdaanan din ng aking kapatid ang isang katulad na bagay. Inabot kami ng mga taon bago naming napagtanto kung ano ang nangyayari. Nang sa wakas ay mailabas namin siya sa sitwasyong iyon, halos hindi na siya ang kilala namin. Kaya, kumusta na siya ngayon? Tanong ni Imelda, isang himig ng pag-asa sa kanyang mga mata. Mas mabuti? Hindi ganap na nakabawi. Sa tingin ko, walang sino man ang talagang ganap na nakabawi mula sa uri ng pang-aabuso na iyon. Ngunit muli siyang nabubuhay,
Mayroon siyang mga kaibigan, nagtatrabaho siya, ngumingiti siya, mga simpleng bagay na tila imposible noon. Ang salitang pang-aabuso ay nagpasindak kay Imelda. Hindi niya ako sinaktan, bulong niya. Ang pang-aabuso ay hindi lamang pisikal, paliwanag ni Ate Sara, sumali sa amin. Ang kontrol, pagmamanipula, paghihiwalay, psikolohikal na pagmamanipula. Lahat ng ito ay mga uri ng pang-aabuso. Psikolohikal na pagmamanipula, inulit ni Imelda, naguguluhan. Iyon ay kapag pinagdududahan ng isang tao ang kanyang pag-unawa sa katotohanan. Kapag sinasabi nila na ang mga bagay na nangyari ay hindi nangyari o na naiisip mo lang ang mga bagay. Kapag ginagawa nilang paranoia ang iyong lehitimong pag-aalala, tumahimik si Imelda. At nakikita ko ang mga ngipin sa kanyang isipan na nagkokonekta ng mga tuldok, na muling sinasalamin ang mga alaala sa isang bagong liwanag. Siya. Ginawa niya iyon, sa wakas ay inamin niya, ang kanyang boses ay halos hindi naririnig. Kapag sinabi kong nag-aalala ako tungkol sa isang bagay, sinabi niya na labis akong nagrik. Kapag naalala ko ang isang bagay na sinabi niya o ginawa niya, isinumpa niya na hindi iyon nangyari, na pinagkakamali ko ang mga bagay. At kapag sinubukan kang babalaan ng isang tao tulad ng iyong ina, nagpatuloy si Ate Sara, binibigyan kanya ng paniniwala na ang taong iyon ay may nakatagong motibo na sinusubukan nilang paghiwalayin ka dahil sa selos o masamang intensyon. Tiningnan ako ni Imelda, ang pag-unawa ay unti-unting lumilitaw sa kanyang mga mata. Sabi niya, kinokontrol ako ni Inay, na gusto niyang mabigo ako para mapanatili akong dependent sa kanya. Gusto lang kitang maging masaya, mahal, sagot ko. Nararamdaman ang aking boses na nabasag at nakikita kong nawawala siya sa aking mga mata. Tumawag ang telepono ni Carico na pumutol sa aming sandali. Mabilis siyang sumagot at nagiging seryoso ang kanyang ekspresyon. Nasa bahay siya ni Lola Beatriz. Iniulat niya, binaba ang telepono. Isa sa aking mga kontak sa puwersa ang nagulat sa akin. Sinundan ni Eduardo ang isang tawag na, "Ginawa mo doon, Elena." Galit na galit siya. Nanigas ang aking dugo. Okay lang ba si Lola Beatriz? Oo, wala siya sa bahay. Ngunit kinokontrol niya ang mga kapitbahay na nagpapakita ng mga larawan mo at ni Imelda. Ilang oras na lang hanggang sa banggitin ng isang tao na nakita ang dalawa sa inyong umalis ng magkasama. Lalo pang namutla si Imelda, kung posible man. Mahahanap niya tayo, bulong niya, na ang takot ay kitang-kita sa kanyang boses. Hindi niya tayo mahahanap, nagpaliwanag si Carico. Walang nakakaalam tungkol sa bukid na ito maliban sa mga taong ganap na pinagkakatiwalaan. At naghanda kami kung gagawa siya ng anuman. Paano ka naghanda? Tanong ko, nag-aalerto. Binuksan ni Carico ang kanyang Amerikana na nagpapakita ng isang baril sa kanyang baywang. Dati akong pulis, tanda mo? Mayroon akong lisensya. At hindi ako mag-aatubiling gamitin ito kung tinatakot niya ang sinuman dito. Ang pagkakita sa baril ay nag-alala sa akin, ngunit nakaramdam din ng kakaibang ginhawa. Si Eduardo ay hindi ang uri ng lalaki na uurong sa mga salita o walang laman na banta. Siya ay mapanganib at marahil ay kailangan namin ng tunay na proteksyon. Ano ang gagawin natin ngayon? Tanong ni Mang Ben. Malinaw na handa siyang gawin ang anumang bagay upang mahanap sila. Kailangan natin ng ebidensya na mayroon tayo at pumunta sa FBI. Nagpasya ako sa lalong madaling panahon bukas ng umaga. Kapag naghintay tayo ng mas matagal, mas mapanganib ang mga bagay. Sumasang-ayon, sabi ni Carico. May kaibigan ako na maaaring maghatid sa atin sa field office, tinitiyak na mapapakinggan tayo ng tamang tao. Tiningnan ko si Imelda na medyo nanginginig. Handa ka na bang tumestigo laban sa kanya? Upang sabihin sa kanila kung ano ang ginawa niya sa'yo, sa aming pamilya? Nag-atubili siya, ang takot ay nakikita pa rin sa kanyang mga mata. Ngunit pagkatapos ay tumango siya ng dahan-dahan. Oh, pagod na akong mamuhay ng ganito. Pagod nang matakot sa lahat ng oras. Ang mga simpleng salitang iyon ay nagpuno sa akin ng pag-asa. Bumabalik ang aking anak na babae
Dahan-dahang nakakahanap ng kanyang boses, ang kanyang lakas. Kung gayon, ayusin na, sabi ni Mang Ben. Bukas ng umaga, pupunta tayo sa field office. Ngayong gabi, magpahinga tayo. Nagtakda si Carico ng isang schedule ng pagbabantay. Siya at si Mang Ben ay magpapalitan na titiyakin na walang lalapit sa bahay sa magdamag. Naghanda si Ate Sara ng banayad na panlaban sa pagkabalisa para kay Imelda na malinaw na pagod na kapwa pisikal at mental. Dinala ko siya sa isa sa mga kwarto kung saan siya humiga nang hindi nagpapalit ng damit. Umupo ako sa tabi niya sa kama, minamasdan ang kanyang pagod na mukha. Nay, bulong niya, bahagyang inaantok sa gamot. Oh, mahal, paumanhin ako sa lahat. Sa pagtitiwala sa kanya sa halip na magtiwala sa iyo. Hinaplos ko ang kanyang buhok tulad ng ginawa ko noong bata pa siya. Hindi mo kasalanan, mahal. Ang mga lalaking katulad ni Eduardo ay mga dalubhasa sa pagmamanipula. Wala kang paraan para malaman. Dapat kong alam, iginiit niya, nakapikit ang kanyang mga mata. Dapat ko nang makita ang mga senyales. Shhh! Bulong ko. Magpahinga ka na. Magkakaroon tayo ng oras upang pag-usapan ang lahat ng ito bukas. Hinawakan niya ang aking kamay. Pinisil ito ng marahan. Huwag mo akong iwanan, Nay. Please, huwag na ulit. Ipinangako ko, naramdaman ang mga luha sa aking mata. Hindi kita iiwanan, mahal. Tinabihan ko siya hanggang sa nakatulog siya. Ang kanyang hininga ay naging malalim at pantay. Sa pagtingin sa kanya, mahina at pagod, muli kong ipinangako sa aking sarili. Walang sinuman ang dapat pahintulutang saktan ang aking anak na babae muli. Walang sinuman ang dapat pahintulutang maging maliit o hindi gaanong mahalaga. Hindi si Eduardo, hindi ang iba pang lalaki. Nang matiyak kong tulog na siya, marahan akong umalis sa silid. Sa sala, nakita ko sina Mang Ben, Carico at Ate Sara na nag-uusap sa mahinang boses. Kumusta siya? Tanong ni Ate Sara. Tulog na, sagot ko. Biglang nakaramdam ng pagod. Epektibo ang gamot. Kailangan niya iyon, sabi ni Ate Sara. Ang kanyang katawan at isipan ay matagal nang nasa mataas na alerto. Nakakapagod na mamuhay sa ilalim ng ganong presyon. Umupo ako kasama nila, tinanggap ang tasa ng kape na inaalok sa akin ni Mang Ben. Sa palagay mo, ano ang mangyayari bukas? Tanong ko. Kung maayos ang lahat, ipapatawag si Eduardo para sa interogasyon, paliwanag ni Carico. Sa ebidensya na mayroon tayo, ang mga recording, ang mga pekeng dokumento, ang pahayag ni Imelda at Maria, may magandang posibilidad na makakuha tayo ng restraining order kaagad. At kung hindi ito gumana, tanong ko, bumalik ang takot. Lumilipat tayo sa Plan B, sagot ni Mang Ben. Mayroon akong mga koneksyon sa iba pang estado. Maari kang ilipat sa isang ligtas na lugar upang manatili habang inaayos natin ang mga bagay ng legal. Ang ideya ng pagtatago kay Imelda sa isang malayong lugar ay hindi perpekto, ngunit gagawin ko ang anumang bagay upang panatilihin siyang ligtas. Nag-usap kami ng mas maraming oras, pinipino ang mga detalye ng plano para sa susunod na araw hanggang sa wakas ay natalo ako ng pagod. Dinala ako ni Ate Sara sa ibang kwarto na tinitiyak na makapagpahinga din ako. Napakalakas mo ngayon, sabi niya habang naglalatag ako. Ang pagliligtas sa isang tao mula sa isang mapang-abusong relasyon ay isa sa mga pinakamahirap at mapanganib na bagay na maaari mong gawin. Siya ang aking anak, simpleng sagot ko. Gagawin ko ang anumang bagay para sa kanya. Ngumiti si Ate Sara ng malumanay. Magpahinga ka na, malaking araw bukas. Pag alis niya, tinitigan ko ang kisame, sinusubukang ayusin ang aking mga iniisip. Napakaraming nangyari sa mga nakalipas na araw. Ang aking buhay ay nabaligtad mula nang makuha ko ang mensahe noong Huwebes na iyon. Parang isang buhay ang lumipas. Nakakaramdam ako ng antok, iniisip si Imelda, ang masayang babae na dati niyang ginagawa, at ang malakas na babae na alam kong maaari niyang maging muli. Pinangarap ko ang mas simpleng mga araw ng kaming dalawa lang ay laban sa mundo pagkatapos umalis ang kanyang ama. Ang mga araw ng pagtawa sa kusina, ang mga pelikula sa sopa, ang mga huling pag-amin.
Nagising ako dahil sa tunog ng basag na salamin. Sa isang sandali, nawala ako, hindi alam kung nasaan ako. Pagkatapos ay bumalik ang mga alaala sa isang flash. Ang bukid, ang pagliligtas kay Imelda, ang plano para bukas. Tumayo ako ng mabilis, tumitibok ang aking puso. Ipinakita ng digital na orasan sa bedside table ang 3:17 ng umaga. Tahimik ang bahay, maliban sa mga mahihinang bulong mula sa sala. Naglakad ako sa madilim na pasilyo nang may pag-iingat. Naging malinaw ang mga boses, ang tense at mahinang boses ni Kariko. Ang isa pa, nanigas ang aking dugo. Si Eduardo. Nasaan sila? Nagtanong siya, ang kanyang boses ay malamig sa antas na ikinagulat ko. Sinabi ko na sa'yo, hindi ko alam ang pinagsasabi mo, sagot ni Kariko, kontrolado ngunit matatag ang kanyang boses. Huwag mo akong gawing tanga, unkol ni Eduardo. Alam kong dinala ni Elena ang aking asawa. Alam kong tinutulungan mo sila at alam kong nandito sila. Huminto ako sa likod ng pasilyo, nagtatago sa anino. Mula sa aking posisyon, nakita ko ang bahagi ng sala. Nakatayo si Kariko, hinaharangan si Eduardo. Ang kanyang kamay ay malapit sa kanyang baywang kung saan alam kong nagtatago siya ng kanyang baril. Nakatalikod sa akin si Eduardo, ngunit ang kanyang postura ay agresibo, nagbabanta. Lumalabag ka sa pribadong ari-arian, sabi ni Kariko, nananatiling kalmado. Iminumungkahi kong umalis ka bago ako tumawag sa pulisya. Ngumiti si Eduardo. Isang malamig, malupit na tunog. Pulisya? Sa tingin mo ba talaga maniniwala sila sa'yo? May mga kaibigan ako sa istasyon. Alam nila na ang aking asawa ay may emosyonal na problema, na sinasamantala ito ng kanyang ina upang labanan ako. Tumitibok ang aking puso. Handa na si Eduardo, nagtatayo ng isang kwento na magpapatingin sa atin na parang kontrabida. Tipikal ng isang mapang-abuso. Palaging isang hakbang na nauna, laging kinokontrol ang kwento. Hindi ako nag-iisa, alam mo, patuloy ni Eduardo, lumakad patungo kay Kariko. Mayroon akong mga tao sa labas. Kung hindi mo ibibigay sa akin si Imelda ngayon, magiging masama ang mga bagay. Nakita ko ang kamay ni Kariko na gumagalaw patungo sa baril. Huling pagkakataon ko na, lumabas ka sa bahay na ito, ngayon na. Tila huminto ang oras. Alam ko na nakasaksi ako ng isang bagay na kakilakilabot. Kung susulong si Eduardo, hihilahin ni Kariko ang kanyang baril. Kung hahawiin ni Kariko ang kanyang baril, tutugon si Eduardo. May masasaktan o mas masahol pa. Pagkatapos ay narinig ko ang isang pinto na bumukas sa likod ko. Lumingon ako at nakita si Imelda na lumalabas ng kanyang silid. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Siya iyon, bulong niya. Nahanap niya tayo. Bago ko pa siya mapigilan, lumampas sa akin si Imelda at pumasok sa sala. Eduardo, tawag niya, nanginginig ang kanyang boses. Lumingon ang dalawang lalaki sa kanya. Ang mukha ni Kariko ay nagpakita ng alarma. Imelda, isang kombinasyon ng tagumpay at pinigil na galit. Mahal, sabi ni Eduardo, biglang matamis ang boses, bagaman nanatili pa rin ang lamig sa kanyang mga mata. Nag-aalala ako sa iyo. Babalik na tayo sa bahay, pwede ba? Inilahad niya ang kanyang kamay sa kanya, ngunit hindi gumalaw si Imelda. Nakatayo siya sa gitna ng sala, malinaw na nanginginig, ngunit matatag na nanindigan. Hindi, sabi niya, ang salitang lumabas na parang bulong. Naninigas ang mukha ni Eduardo. Anong sinabi mo? Sabi ko hindi, inulit ni Imelda, sa pagkakataong ito ay mas malakas. Hindi ako babalik sa'yo. Pumasok ako sa sala. Inilagay ang aking sarili sa tabi ni Imelda. Lumitaw sina Mang Ben at Ate Sara mula sa iba pang mga silid na malinaw na nabalisa sa kaguluhan. Anong ginagawa ninyo? Sabi ko, direktang nakatingin kay Eduardo. Hindi siya pupunta kahit saan. Humarap sa amin si Eduardo, ang kanyang mga mata ay lumipat mula kay Imelda sa akin hanggang sa iba pa sa silid. Sa isang segundo, akala ko aatake siya. Pagkatapos, bigla ngumiti siya. Okay, sabi niya, umatras ng isang hakbang. Kung ganoon, kung paano gustong maglaro ng lahat. Inabot niya ang kanyang bulsa at kumuha ng telepono. Nagdial siya at nagsalita ng maikling mga salita. Nandito sila, lahat sila ay nandito. Bago pa kami makatugon, napuno ng liwanag ang mga bintana ng sala.
headlights, ilang sasakyan. Tulad ng sinabi ko, patuloy ni Eduardo, lumawak ang kanyang ngiti. Hindi ako nag-iisa. Tumakbo si Carico sa bintana at sumilip sa isang puwang sa mga kurtina. Shit, bulong niya. Mayroon man lang 3 sasakyan doon at isa sa kanila ay pulis. Lumubog ang aking puso. Paano kami nakita ni Eduardo? Paano nakuha ni Eduardo ang pulisya sa kanyang panig ng napakabilis? Nakita mo, sabi ni Eduardo na nakaharap kay Imelda. Alam ng lahat na ginagamit ka ng iyong ina, na dinukot ka niya upang ilayo ka sa akin. Nandito sila para ibalik ka sa bahay kung saan ka nabibilang. Tiningnan siya ni Imelda. Ang takot ay nakikita sa kanyang mga mata. Ngunit may iba pa. Determinasyon. Hindi, muli niyang sinabi. Ang kanyang boses ay mas matatag sa pagkakataong ito. Hindi na ako muling pupunta sa iyo. Huminto ang ngiti ni Eduardo, nagbigay daan sa isang ekspresyon ng galit. Wala kang pagpipilian, Gili. Ikaw ang asawa ko. Ginagawa mo ang sinasabi mo. Lagi mo itong ginagawa. Palagi mong gagawin. Sa sandaling iyon, may isang malakas na kalampag sa pintuan. Pulisya, buksan mo ang pinto. Binigyan ako ni Mang Ben ng isang desperadong sulyap. Ano ang gagawin natin? Mayroon tayong ebidensya, ipinaalala sa kanya ni Ate Sara. Ang mga recording, ang mga dokumento, wala tayong ginagawang mali. Ngunit makikinig ba sila sa atin? Tanong ko, nagsimulang lumaki ang takot. Kung nakumbinsin niya sila na tayo ang masama, nagbigay si Carico ng mabilis na desisyon. Bubuksan natin ang pinto. Kung tatangkain nating labanan, mas lalo pang lalala ang mga bagay. Lumakad siya patungo sa pinto at binuksan ito. 2 nakasuot ng uniforme na mga opisyal ng pulisya ang pumasok, na sinundan ng isang lalaking nakasuot ng suit na ipinapalagay nating detective. Ano ang nangyayari dito? Tanong ng detective. Sinisiyasat ang silid. Agad na ginampanan ni Eduardo ang papel ng nag-aalalang asawa. Detective Miller, gaya ng ipinaliwanag ko, nawala ang asawa ko kahapon. Hinikayat siya ng kanyang ina na tumakas. Sinusubukan ko lang siyang ibalik sa bahay. Tiningnan ng detective si Imelda. Madam, totoo ba ito? Nandito ka ba ng kusang loob? Bago makasagot si Imelda, pinutol siya ni Eduardo. Hindi siya okay, detective. May kasaysayan siya ng emosyonal na problema. Naguguluhan siya. Sumasagot ako sa galit. Walang problema ang aking anak na babae. Bulalas ko. Ang taong iyon, ang nagmamanipula at psikolohikal na inaabuso siya sa loob ng maraming taon. Tiningnan ako ng detective nang may pag-aalinlangan. Madam, mayroon kaming formal na ulat na maaari mong kinidnap ang iyong sariling anak na babae. Kababaihan, protesta ni Mang Ben. Mayroon kaming ebidensya ng pang-aabuso, pagmamanipula, pekeng dokumento, mga pahayag. Maniniwala ba sila sa kanila? Ngumiti si Eduardo, nakaharap sa detective. Mga kaibigan niya sila. Siyempre, sasabihin nila ang anuman upang matakpan siya. Naging tense ang silid habang lahat ay nagsalita ng sabay. Ang mga opisyal ng pulisya ay naguguluhan, tumitingin sa grupo, malinaw na hindi sigurado kung sino ang paniniwalaan. Sa sandaling iyon, lumapit si Imelda sa harapan. Gusto kong maghain ng isang ulat, sabi niya. Ang kanyang boses ay nagulat na malinaw at matatag. Huminto ang silid. Lahat ng mata ay nakatitig sa kanya. Isang ulat tungkol sa ano, madam? Tanong ng detective. Psikolohikal at emosyonal na pang-aabuso, sagot ni Imelda. Pagpapalsipika ng mga dokumento, pagtatangkang manloko. Marahil kahit na pagpatay, bulong ni Eduardo. Nalilito ka, bulong niya. Walang maniniwala dyan. Mayroon akong ebidensya, patuloy ni Imelda, hindi pinapansin siya. Lumingon siya kay Ate Sara na mabilis na nagbigay sa kanya ng kanyang bag. Mula sa loob, kinuha ni Imelda ang recorder na ibinigay sa akin ni Maria. Ito ang recording ng aking asawa na nag-uusap tungkol sa plano na gawing peke ang lagda ng aking ina upang makontrol ang kanyang mga ari-arian. Mayroon ding mga recording ng kanyang pagsasalita tungkol sa isang aksidente na mangyayari sa aking ina, sa hapunan na hindi kailanman binalak. Kinuha ng detective ang recorder, tiningnan ito ng may pag-usisa. Ito ay napakaseryoso, madam.
Sigurado ka ba sa iyong sinasabi? Oo naman, sagot ni Imelda. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang tinanggal ang mga butones ng kanyang blusa at itinaas ito na naglalantad ng mga pasa sa kanyang braso. Ang mga kamay ay malinaw na nakikita sa kanyang maputlang balat. At ito, sabi niya, ang nangyayari kapag hindi ako sumasang-ayon sa kanya. Kapag hindi ko kinakain ang eksaktong sinabi niya sa akin. Kapag nakikipag-usap ako sa isang tao nang walang pahintulot niya. Tinititigan ko ang braso ng aking anak na babae, nararamdaman ang isang pakiramdam ng pagkasuka. Paano ko hindi napansin? Paano ko hindi nakita ang mga pisikal na palatandaan ng pang-aabuso? Ngunit siyempre, matalino si Eduardo na mag-iwan ng mga bakas sa kung saan makikita ng lahat at tinago niya tayo ng masyadong matagal. Tiningnan ng detective si Eduardo, ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso. Ginoo, sa palagay ko kailangan nating mag-usap sa istasyon. Ito ay katawa-tawa, sumabog si Eduardo, sa wakas ay nawasak ang kanyang kontrol. Nagsisinungaling siya, nagsisinungaling silang lahat. Lumakad siya patungo kay Imelda, ang kanyang mukha ay pilipit sa galit. Ngunit mabilis siyang hinarang ng mga opisyal, hinawakan siya sa kanyang braso. Sa tingin ko pinakamainam na sumama ka sa amin ngayon, Ginoo, sabi ng isa sa mga opisyal. Hindi mo naiintindihan, patuloy ni Eduardo, nagpupumiglas. Siya ay sa akin, hindi siya maaaring umalis sa akin. Habang inilalabas siya ng mga pulis, nagpatuloy si Eduardo na sumigaw ng mga banta at pang-aabuso. Tumayo si Imelda, nakatingin, isang luha ang tumulo sa kanyang pisngi. Nang magsara na ang pinto, na iniwan ng silid sa mabigat na katahimikan, lumingon sa akin si Imelda. Walang salita, bumagsak siya sa aking mga bisig, humihikpi tulad ng isang bata. Tapos na, bulong ko, hinahaplos ang kanyang buhok. Tapos na, mahal. Ligtas ka na. Ngunit alam ko na hindi pa tapos ang lahat. Ito ay simula pa lamang ng mahabang paglalakbay. Malamang na makalaya sa piyansa si Eduardo. Magkakaroon ng mga investigasyon, mga pahayag, marahil isang paglilitis at ang landas patungo sa paggaling ni Imelda ay magiging mahaba at mahirap. Ngunit sa unang pagkakataon pagkatapos ng mahigit isang taon, nakaramdam ako ng pag-asa. Natagpuan ng aking anak na babae ang kanyang boses, ang kanyang lakas. Ginawa niya ang unang hakbang sa labas ng bilog ng pang-aabuso na iyon at sasamahan ko siya sa bawat hakbang ng daan. Ang mga sumunod na buwan ay mahirap, gaya ng inaasahan natin. Nakalaya sa piyansa si Eduardo gaya ng inaasahan natin, ngunit may kautusang nagbabawal sa kanya na lumapit kay Imelda o sa akin. Nilabag niya ang kautusang iyon ng 3 beses sa loob ng unang ilang linggo na humantong sa kanyang pagkabilanggo bago ang paglilitis habang ang kaso ay sinisiyasat. Lumipat kami ni Imelda sa isang maliit na apartment sa ibang lungsod, Cebu, kung saan walang nakakakilala sa amin. Hindi madaling magsimula muli, ngunit kinakailangan. Araw-araw, nakita ko ang maliliit na senyales na ang aking anak na babae ay bumabalik sa taong siya bago pumasok si Eduardo sa aming buhay. Ang unang ilang linggo ay pinakamahirap. Nagpalit-palit si Imelda sa pagitan ng mga sandali ng kalinawan at lakas at mga panahon ng matinding pagdududa, kung saan kukwestiyonin pa nga niya kung tama ba ang ginawa niya sa pag-alis kay Eduardo. Paano kung tama siya? Bulong niya isang gabi, nakaupo sa balkonahe ng aming bagong apartment na nakatingin sa mga bituin. Nabuhay ka nang wala siya sa loob ng 20 taon bago mo siya nakilala, mahinahong sagot ko. At ikaw ay isang hindi kapanipaniwalang independenteng tao na puno ng mga pangarap at plano. Hindi ko na matandaan ang taong iyon, pag-amin niya, ang kanyang boses ay halos bulong. Naalala ko, sabi ko, hinawakan ang kanyang kamay. At tutulungan kita na hanapin muli siya. Nagsimula si Imelda ng therapy kay Ate Sara na nag-alok na bisitahin siya ng walang bayad hanggang sa matatag kami sa pananalapi. Sa mga sesyon, dahan-dahan niyang ginalugad ang mga patong ng pagmamanipula at pang-aabuso na itinayo ni Eduardo sa paligid niya. Pinaniwalaan ko siya, sinabi niya sa akin isang araw, umiiyak sa aking mga bisig.
Pinaniwalaan ko siya noong sinabi niya na sinisira ko tayo ng inay dahil nagseselos ako. Paano ako naging bulag? Ang mga manipulator ay mga dalubhasa sa pagbaluktot sa katotohanan. Paliwanag ko, inuulit ang itinuro sa amin ni Ate Sara. Nakakahanap sila ng maliliit na kawalan ng katiyakan at sinasamantala ang mga ito. Ginagawa silang mga pader na naghihiwalay sa iyo sa mga nagmamahal sa iyo. Si Mang Ben ang humawak sa legal na proseso. Isiniwalat ng investigasyon ang higit pa sa aming inaasahan. Hindi lamang pinalsipika ni Eduardo ang mga lagda sa mga dokumento. Lumikha siya ng isang masalimuot na plano upang ilipat hindi lamang ang mga ari-arian at shares ni Imelda, kundi pati na rin ang aking mga ari-arian sa mga account sa ibang bansa. May ebidensya ng iba pang mga krimen sa pananalapi na kinasasangkutan ng iba pang mga kasosyo na kanyang ginagamit sa paglipas ng mga taon. Isa siyang serye ng manggagahasa. Paliwanag ni Mang Ben, ipinapakita sa amin ang mga ulat. Hindi kayo ang unang biktima, ngunit sana kayo ang huli. Nang ang kaso ay sa wakas, ay dinala sa paglilitis 6 na buwan. Pagkatapos ng gabing iyon sa bukid, malakas na ang loob ni Imelda na tumestigo. Napanood ko siya sa upuan na sinasabi ang kanyang kwento ng may kalinawan at determinasyon na nagdala ng luha sa aking mga mata. Hindi na siya ang mahina, natatakot na babae na iniligtas namin mula sa bahay na iyon. Nahatulan si Eduardo ng maraming bilang, kabilang ang panloloko, pagpapalsipika, psikolohikal na pang-aabuso, at pagtatangkang mang-agaw ng ari-arian. Ang sentensya ng 15 taon sa bilangguan nang walang posibilidad ng parol sa unang 8 taon. Nang umalis kami sa korte noong araw na iyon, huminga ng malalim si Imelda, tumingin sa asul na kalangitan sa itaas namin. Kakaiba, sabi niya. Gustong-gusto ko pa rin siya sa isang kakaibang paraan. Parang isang bahagi ko ay gusto pa ring maniwala na ang lahat ng pinagdaanan natin ay totoo, na talagang nagmamalasakit siya. Totoo ang iyong nararamdaman tungkol sa kanya, sagot ko. Ang problema ay hindi ang kanyang nararamdaman sa iyo ay pag-ibig. Ito ay pag-aari at may malaking pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Tumango siya ng dahan-dahan. Kailangan kong bigyan ang aking sarili ng oras na tanggalin ang lahat ng itinuro niya sa akin upang muling magtiwala sa iba at sa aking sarili. Mayroon kang lahat ng oras sa mundo, mahal, at hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Lumipas ang 5 taon mula noong gabing iyon sa bukid. 5 taon ng paggaling, pagbuo muli, pagtuklas muli. Nakumpleto ni Imelda ang kanyang master's degree at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang sentro ng suporta para sa mga biktima ng karahasan sa tahanan sa Davao. Pinapatakbo ko pa rin ang bookstore na naging hindi lamang isang negosyo, kundi pati na rin ang isang espasyo para sa komunidad at kamalayan. Si Eduardo ay naglilingkod sa kanyang sentensya na walang komunikasyon sa amin. Paminsan-minsan, nakakakuha kami ng mga update tungkol sa kanya sa pamamagitan ni Mang Ben, na patuloy na sinusubaybayan ang kaso. Tila nakahanap siya ng bagong biktima sa pamamagitan ng sulat, isang babae na naniniwalang nakikipag-usap siya sa isang negosyanteng mali ang hatol. Naalertuhan na ang mga awtoridad at sinusubaybayan ang komunikasyon. Ang ilang mga sugat ay hindi kailanman ganap na nawawala. May mga sandaling nagugulat si Imelda sa biglang tunog o kapag nagiging malayo ang kanyang mga mata dahil sa isang bagay na nagpapaalala sa kanya ng mga taon na iyon. May mga gabi na nakakaranas pa rin ako ng mga bangungot tungkol sa kung ano ang maaaring nangyari kung hindi tayo kumilos ng maaga. Ngunit mayroon ding mga sandali ng dalisay na kagalakan, ng kalayaan, ng kapayapaan. Tulad ng ngayon sa isang linggo ng hapon kapag nag-ho-host kami ng mga kaibigan para sa isang barbecue sa bakuran ng maliit na bahay na binili namin. Nakangiti si Imelda, masiglang nakikipag-usap sa isang grupo, ang kanyang kumpiyansa ay naibalik, ang kanyang panloob na kagandahan ay nagliliwanag muli upang tamasahin ng lahat. Andyan din si Maria. Umalis siya sa kanyang trabaho sa bahay ni Eduardo na ipinagbili upang mabayaran ang mga danyos at kasalukuyang nagtatrabaho kasama namin sa bookstore.
Siya at si Imelda ay bumuo ng isang matibay na pagkakaibigan na nakatali sa kanilang karaniwang karanasan. Sina Mang Ben, Carico at Ate Sara ay naging bahagi ng pamilyang pinili namin. Madalas kaming nagkikita, hindi lamang upang gunitain ang nakaraan, kundi upang ipagdiwang ang kasalukuyan at planuhin ang hinaharap. Habang pinagmamasdan ko ang eksenang ito, ang aking anak na babae na masaya, napapaligiran ng mga taong tunay na nagmamalasakit sa kanya, naramdaman ko ang malalim na pasasalamat, hindi lamang dahil nakaligtas, kundi dahil natutunan kong mabuhay muli, talagang mabuhay. Nakita ko ni Imelda na nanonood at ngumiti siya. Ang ngiting iyon ay nagpasaya sa kanyang mga mata at nagpainit sa aking puso. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang mga kaibigan at pumunta sa akin. Umupo sa tabi ko sa upuan sa hardin. "Ano ang iniisip mo?" Tanong niya. Ipinatong ang kanyang ulo sa aking balikat, tulad ng ginawa niya noong bata pa siya. "Tungkol sa kung gaano kakaiba ang buhay," sagot ko. "Tungkol sa kung minsan kailangan nating dumaan sa impyerno para makahanap ng daan pa uwi." Tumango siya, ganap na nakakaintindi. "Alam mo ba kung ano ang natutunan ko mula sa lahat ng ito?" Sabi niya pagkatapos ng ilang sandali. "Ano yon, mahal? Na ang tunay na pag-ibig ay hindi nagkukulong, hindi ito nagkokontrol, hindi nito binababa ang iba. Ang tunay na pag-ibig ay nagpapalaya. Ito ay nagpapalakas. Pinalalaki nito ang mga tao. Hinawakan niya ang aking kamay. Tulad ng pag-ibig mo sa akin." Tahimik na tumulo ang luha sa aking pisngi. May mga taon na ang nakararaan, nawalan ako ng pag-asa. Nakaupo sa aking sasakyan, pinagmamasdan ang aking anak na babae sa bintana, sinusubukang intindihin kung paano tayo nakarating sa sandaling iyon. Ngayon ay nandito siya sa tabi ko, malaya sa hindi nakikitang mga kadena na nagbigkis sa kanya. At nandito ako, pinapanood ang kanyang himala ng paggaling, alam na gaano man kadilim ang gabi, palaging may pagkakataon na magsimula muli kapag dumating ang bukang liwayway. "Nay," sabi ni Imelda, na pinutol ang aking mga iniisip. "Oo, mahal, salamat dahil hindi ka sumuko sa akin." Hinalikan ko siya sa kanyang noo. Iyan ang ginagawa ng mga ina, mahal, hindi sila sumusuko. At habang nagsimulang lumubog ang araw sa abot tanaw, nagbubuhos ng mga gintong kulay sa aming maliit na bakuran, at sa mga taong mahal namin, alam ko na sa wakas ay nakauwi na kami. Hindi sa isang material na lugar, kundi sa ligtas na espasyo na nilikha namin para sa isa't isa, kung saan totoo ang pag-ibig, kapwa ang paggalang, at ang kalayaan ay higit na pinahahalagahan sa lahat ng iba pa. Ang ilang mga kwento ay walang maligayang pagtatapos. Ang aming kwento ay halos naging isa sa kanila. Ngunit sa pamamagitan ng lakas ng loob, pagtitiyaga at tunay na pag-ibig, ang uri ng pag-ibig na gumagalang, nagpapalakas, nagpapalaya, nagawa naming isulat muli ang aming kapalaran. At iyon ang mensahe na ibinabahagi namin sa lahat ng Imelda at Elena na aming nakikilala. Hindi pa huli ang lahat upang isulat muli ang iyong kwento. Hindi pa huli ang lahat upang makatakas sa kadiliman at tumungo sa liwanag. Hindi pa huli ang lahat upang umuwi. Ngayon, kung nagustuhan mo ang kwentong ito, mangyaring i-click ang subscribe at ipaalam sa akin sa seksyon ng mga komento kung ano ang pumukaw sa iyo. At huwag kalimutang maging miyembro para sa access sa mga eksklusibong video na hindi ko ipopost dito. Kaya iyon ang kwento ko at ni Imelda, isang kwento ng katatagan, pag-ibig at kalayaan na natagpuan pagkatapos ng kadiliman. Umaasa akong naantig ng kwentong ito ang inyong mga puso at ipinapakita na hindi pa huli ang lahat upang magsimula muli, upang makahanap ng liwanag sa buhay. Gusto kong malaman, ano ang natutunan mo mula sa kwentong ito? Ano ang talagang nakakilos sa iyo? Mangyaring gumugol ng ilang sandali upang isipin niyon. At ngayon, gusto kong ibahagi mo sa akin. I-comment sa ibaba ng video na ito ang isang bagay na natutunan mo mula sa aming kwento at kung paano mo ito isasama sa iyong pang-araw-araw na buhay.
Maaaring anuman iyon, mula sa pagkilala sa mga palatandaan ng pang-aabuso, hanggang sa pagpapahalaga sa mga taong mahal mo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring mag-iwan ng iyong komento sa ibaba. At huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa aming channel sa YouTube. Ang iyong suporta ay napakalaking inspirasyon para sa akin na magpatuloy sa pagbabahagi ng mga makabuluhang kwento.